A blessed Sunday to everyone. Marami pong salamat again for listening, tuning over sa ating pong SJ San Joaquin Online Worship Celebration. At ngayon po mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. And nawa po nasa mabuti tayong kalalagayan and you are stay safe and protected in Christ. Hallelujah. Ang message po na akin pong isasubmit ay pinamagatan po nating how to endure tough times. Okay, sa Tagalog, paano makakatiis sa mga mahirap na oras. Okay? James chapter 1 verse 2. Basahin po natin sa NLT version. Sabi po, Dear brothers and sisters, when trouble come your way, consider it an opportunity for great joy. Ulitin ko po. Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. James 1 verse 3, For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat that we are enjoying right now your presence. Panginoon, at maraming salamat na kayo po ang pinagmumula ng aming pananampalataya. You are the author and the finisher of our faith. And thank you so much for that gift of faith na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. And I know that this faith will guide us, O God, na kung saan ay ito po ay tumibay at magkaroon po talaga ng steadfastness and endurance, Lord God, at makita po, Panginoon, ang karakter, O Diyos, na inyo pong naisin sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat. We praise you, we worship you, we rejoice in your love and in your presence in Jesus' name. Amen. So James chapter 1 verse 2, totoo na sabi po ni Santiago dito ay mga kapatid, kapag dumaranas kayo ng iba't ibang kulay ng pagsubok, tayo po ay magalak o consider it with all joy. Hallelujah. Lalo na po sa mga panahon ngayon na alam po natin na talagang nasusubok po ang ating pananampalataya. And we know if our faith is tested, endurance has a chance to grow. So tayo po ay may pag-asang lumago at mag-mature sa ating pong karakter. Amen? So, paano ba tayo makakatiis sa mga mahirap na oras? No, alam po natin ang mahirap na oras ay hindi tatagal. Okay, tough times don't last. Tandaan po natin, tough times don't last. At sabi nga, tough times never last, but tough people do. Okay? Tough times never last, but tough people do. Hallelujah. Ang mga mahihirap na panahon ay hindi kailanman magtatagal, kundi ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga ang mga pagsubok at hirap ng buhay, ito po ay pansamantala lamang, ngunit ang talagang magtatagal ay yung mga taong nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong binasa sa James chapter 1 verse 1, even in James chapter 1 verse 2 to 4, nandun po yung salitang when you realize certain things. Okay, yun po ang isa pong word na tandaan po natin, the word realize certain things. So we come to a knowledge o understanding ng salitang realization o when we realize. Okay, how you handle stress. Okay, at pag ito po ay na-realize po natin na sa tulong ng pananampalataya at sa grasya ng Diyos ay tayo po ay magtatagumpay at kasama po natin na mararanasan ang buhay na ipinapangarap sa atin ng Panginoon sa likod ng mga pagsubok pong ito. So sabi nga sa ating pong realization o ibig sabihin consider this with all joy. And the word consider ay sabi nga ay dumating po tayo doon sa pagkaalam o dumating po tayo sa salitang we remember and we have a clearer perspective, okay, ng buhay po natin sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Kaya when you realize certain things, how you handle your problems, your difficulties in life, what you know and what you remember, the clearer your perspective, ay doon po tayo po magtatagumpay sa ating pong mga buhay.
Okay, in James chapter 1 verse 1, sabi po dito, this letter is from James. Okay, from James. Sa ibang translation, sa Passion, this letter is from Jacob. Kasi ang salitang James nanggaling po sa salitang Jacob. Okay, so this letter is from James, a slave of God. The word slave is doulos, and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad, greetings. So dito po sa talata, atin pong napakinggan na scattered po yung pong mga anak ng Diyos, yung mga Israelites. Okay? So kaya nagbigay po si Apostle James, okay, ng kanya pong greetings, ng kanya pong sumulat na sila po ay ma-encourage sa kanilang buhay. Kasi yung sa kanila pong pagkalat ay hindi po biro-biro yung kanila pong current economic situation o sabihin po natin crisis na kanila pong nararanasan. At yung pong word na scattered ay talaga pong napakatindi pong persecution po ang kanila pong binibitbit po sa mga panahon pong ito. A time of intense difficulty, trouble, or danger in life. So kaya nga dahil dito, nagkaroon sila ng samot-saring negatibong ekspresyon ng kanila pong mga saloobin, ng kanilang mga emosyon sa buhay. And one of them is fear. So this is their scary time and scary moment in their life. So kaya nga we need to deal with this kind of negative emotion. Kumbaga kay Apostle James, kinakailan ma-deal yung kanila pong mga negative emotions, yung kanila pong mga nararamdaman sa kanila pong buhay. Kaya nga pinalakas yung kanilang loob ni Apostle James. Okay, so James writing to those who are in a crisis, not a pandemic crisis, okay? Sa atin pandemic, pero ito po but severe persecution. Okay, so nakaranas po sila ng matinding severe persecution. At ano ba itong severe persecution? Ito po yung mga tao dito po, people were being evicted from their homes. Kinakaladkad sila sa kanilang tahanan and they were being killed to their fate by the Roman Empire. No? Pag ikaw ay follower ni Jesus, talaga ikaw po ay kanilang papatayin and you are beheaded. No? So this is a scary time to be alive. Parang ayaw na nilang mabuhay sa panahong sitwasyong ito na sana hindi na lang ako pinanganak. Okay, may ganun po silang mga pagtatanong sa kanila pong mga buhay because this situation ay talagang you could lose your life being the follower of Jesus Christ. So that's why he wrote the book of James to encourage them. Okay, to encourage their faith to God na sila po ay magpatuloy sa kanila pong mga buhay. Amen. So kaya nga sabi po ni James in James chapter 1 verse 3 to 4, okay, if we will read verse 3, faith is like kumbaga dito ay dumadaan po sa testing. No, they come up to test the testing of their faith. Okay, at dito kung mababasa po natin yung James 1:3 to 4, para sa akin pong pagkaalam ay it will gives you purpose in your life. Okay? Magkakaroon ka po ng tamang layunin at tamang pananaw, okay, at purpose kung bakit ba dumarating yung mga problema. Kasi pag may problema, minsan ang tao ay nawawala po yung kanila pong layunin na mabuhay pa. Okay? Pero dito po ay may pag-asa pa, sinasabi po ni James na mabuhay ng may kagalakan sa Panginoon o bagamat talagang in these tough times ay napakahigpit po ng kanilang buhay. So they come up to produce kumbaga sa kanilang mga buhay producing a right perspective, no? Tamang pananaw sa kabila po ng mga pagsubok pong ito. So James admonishes them that they may come up to produce in their life the right kind of perspective, tamang pananaw. Okay, at ano ba itong tamang pananaw pong ito? Unang pananaw, hallelujah, na yung mga pagsubok at difficulties ng buhay ay may layunin, may purpose. Okay, ang purpose po nito, ang layunin, okay, ang tamang pananaw o perspective ay, una ay tough times test your faith. Okay, sa gitna ng mga pagsubok, kung tawagin po nating tough times, okay, hard times, okay, ito po ay natetest po yung ating pong pananampalataya. So they come to test
this trouble, they come to test your faith. Tandaan lang po natin, our faith, sabi nga, is like a muscle. And the only way the muscle to grow is to have to stretch, okay, and put a pressure and weight on it. Okay, ang faith daw, para po itong muscle, no? Nagkakaroon po siya ng muscle. Okay, muscle, it build up strength at maganda po ito sa ating pong stability ng ating pong buhay when it comes to our physical strength. Okay, so mahalaga po yung muscle. Okay, kaya nga yung faith po natin ay katulad daw po iyan ng muscle na kailangan mag-grow, magbunga ng endurance o steadfastness. At pag ito po yung nagbunga ng endurance at steadfastness, okay, it will produce a character, a mature character. Okay, at ito po yung character na gustong maabot sa atin at pangarap ni James maging ng ating Panginoon. Okay, upang tayo po ay without spot. Ibig sabihin, makakalakad po tayo ng masaya sa kabila ng mga pagsubok sa mundong ibabaw. Okay, and the only way para mag-grow yung ating mga muscle is talagang may mga pressures of life, no? Ito po yung mga weights of life. Okay, so testing here, yung mga pagsubok o yung salitang testing dito po sa James chapter 1 verse 3 ay ito po yung terminology na kung tawagin ay refining metals. Okay, kumbaga the term used for refining metals here is to hit all the impurities. Okay, upang papadaanin po sa apoy and left the pure gold. Okay, alam po natin pag yung bakal ay dumaan sa apoy, okay, lahat ng mga metal ay lumalabas po yung kanyang tunay na kulay o yung kanyang tunay na pagkaginto o anyo. Okay, health, meltdowns, impurities. Okay, kaya yung mga testings in life, pag hindi tama ang perspective mo dito, ang tingin mo dito ay bad things talaga o negative situation. At sabi nga, bad things, hallelujah, preparing us for good. Okay? Yun po yung sinasabi po ni James dito, na you know the testing of your faith, it will produce patience. At yung salitang patience nanggaling po sa original word na steadfastness. Okay? Kaya tayo po yung magiging steadfast, magiging matatag, immovable. Hallelujah. Pag tiningnan po natin yung mga bad things in life na ito po ay God is preparing us only for good. Hallelujah. Ibig sabihin, may maganda palang plano ang Panginoon sa atin. Kaya ngayon mga bad things, sa bokabularyo ng Diyos, walang bad things. Pag sa Diyos, pag itinapat mo yung bad things, hallelujah, it will become a preparation for good things. Okay? So kaya nga sa Panginoon, walang bad things. Ang lahat po ay good. Okay, naalala ko po may isa pong sabihin po nating kilala pong founder, co-owner ng isa pong sikat po na hotel. Kung tawagin po natin ay Holiday Inn in 1950s. Okay, basahin ko po sa inyo. Sabi pong ganon, itong taong pong ito, siya po ay nagtrabaho po sa isang soy mill. Okay, at dahil po dito, siya po na fired out, no, napatalsik siya. Okay, parang sa panahon natin ngayon, marami pong kumpanya ang nagsasara. At pag ikaw ay talagang nawalan ng trabaho o napatalsik na fired out, masama ang kalooban mo at masakit ang kalooban mo. At nung panahon pong ito ay talagang siya po'y napatalsik sa trabaho, ay sumama po yung kanyang kalooban. Okay, at dahil po dito, nag-conclude siya sa kanyang buhay, nagkaroon po siya ng tamang perspective. No, these bad things na nangyari sa kanya, nagkaroon po siya ng tamang perspective. Ano po yung kanyang tamang perspective o tamang pananaw? Sabi niya, I'm gonna do what I passionately do. Gagawin ko kung ano yung passion ko sa buhay. At sabi nga, if you have a passion, you will pursue your passion. Pursuit. Okay, you will pursue your passion. Kaya pinursu niya po yung kanyang passion. Okay, at yung kanyang passion, sabi niya, I was a builder. Nag-aral ako ng arkitekto din kahit papaano and I was a builder. Sabi niya, I'm gonna go in a building business. So siya po ay pumunta sa isang building business. So beginning was the first venture construction of 2 smallest motels. So parang pumunta siya sa isang business firm
At nag-construct po sila ng dalawang motel, maliliit po na motel. So after 5 years, siya po ay naging multi-millionaire. Ang pangalan niya po ay si Wallace Johnson, co-founder of Holiday Inn in 1950s. So Mr. Johnson became millionaire in construction when he joined forces with Mr. Wilson, a Memphis businessman in 1953. Okay, nakakita po siya ng isang kaibigan noong 1953, isang businessman, na ang tawag po, ang pangalan po ay si Mr. Wilson. Okay, to start a company that became the largest hotel. Nagtayo po sila ng kumpanya, naging largest hotel. But in 1960, they formed Alodex Corporation. No, gumawa po sila ng Alodex Corporation. Ang Alodex po is to build single family homes. Ito po yung tawagin po nila ay midi centers. Pero sa kasamaang palad, noong 1960s, okay, Alodex suffered huge losses. No, nalugi po sila and was liquidated in 1976. Pero itong partner pong ito na si Mr. Johnson at yung pong si Mr. Wilson, okay, nagpatuloy po sila sa kanilang passion. So in 1960, hallelujah, in 1976, okay, itong magpartner pong ito, they prepared with a Holiday Inns. Okay, they built up Holiday Inns which became the benchmark. Okay, naging benchmark po ito ng mga hotel at nagkaroon po ito ng chain effect not only in US but was also step out overseas. Okay, ibig sabihin lumawak po yung hotel pong ito and eventually they turned over active direction na. So naging mayaman na po sila, marami na po silang naging network and naging dumami na po yung kanilang mga business colleagues, no? At sabi nga noong 1979, so 1976, no, nag-prosper po sila, naging milyonaryo po sila. Okay, sa buong US nakilala po sila. Okay? At after this, noong 1979, si Mr. Johnson siya po ay kinuha po ng vice president ng isang emeritus group. Okay? At si Mr. Wilson naman stayed on 1979. So nandun din siya, no, until 1979. So magkasama pa rin sila, marami silang mga ventures. So in spite of his accumulated wealth, okay, ang maganda po dito kay Mr. Johnson, kahit sa kabila ng kanyang kayamanan, kasikatan at kilala po siya, lagi po siyang advisor ng mga hotel. Okay, sabi nga, Mr. Johnson referred to himself, pag nagsasalita siya, sabi niya, as a poor little old boy from Mississippi. Okay? So hindi niya po kumbaga pinagmalaki yung kanya pong naabot sa buhay, no? Kumbaga sabi niya nga sa kanyang sarili, kung makikita ko lang yung nag-fired out sa akin, so kakamayan ko pa ito at magpapasalamat pa ako. Ano po ang nag-drive sa kanya? So yung mga testing, yung mga bankruptcy na kanyang dinaanan, okay? Yung mga dagok ng buhay, hindi niya ito lang tiningnan na bad things but preparation for goodness. Na alam niya ay sasamahan siya ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ang kailangan lang pala ay magkaroon tayo ng tamang pananaw patungkol po sa mga problemang ating dinadaanan. Yun po yung advice po ni James. Actually, the book of James, kung titingnan po natin to sa Old Testament, para po itong compared to the book of Proverbs, ito po ay book of wisdom. Ito po ay full package ng mga practical advices patungkol sa mga practical na buhay at sitwasyon at current events na katulad ng mga tao na katulad natin na dumadaan sa mga iba't ibang kulay ng mga krisis at pagsubok sa buhay. Amen? So, paano makakatiis sa mga mahirap na oras o na mga yugto ng buhay? Pangalawa, okay, tough times, endurance, steadfastness. Okay? So, ibig sabihin yung mga tough times, hallelujah, ay tinuturuan po tayong maging steadfast, no? The ability to handle pressure. Ibig sabihin, tough times, hallelujah, it will lead us to a ability to handle pressure. So kaya kapag rumaranas po tayo ng mga pagsubok, dito pala lumalabas yung kulay ng ating pananampalataya. Dito pala lumalabas yung abilidad
ng Diyos. At yung abilidad natin na napagtagumpayan natin, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa grasya at biyaya at lakas ng ating Panginoon. So, kaya baguhin po natin yung ating pong pananaw. Wala naman na rin po tayong magagawa. Dumaraan na rin po tayo sa mga problema at krisis. So, these tough times, it will produce endurance and steadfastness in our lives. Okay? At bibigyan tayo nito ng ability ng Panginoon if we will walk by faith, okay? Ability to handle pressure. So, how do learn it? No? Paano ba natin ito matututunan? Ibig sabihin, paano ba tayo matututo in these tough times na panghawakan o malagpasan natin yung mga pressures in life? So, the only way, hallelujah, na matutunan po ito is by experience. So, kaya nga, dito sa mundong ibabaw, sabi ng Panginoon na John 16:33, may mga pagsubok po tayong daraanan, ngunit magalak tayo. In this world, you may have tribulation, but be of good cheer. No? I have overcome the world. Okay, hindi ikaw ang mag-overcome. No? Jesus Christ overcome, I have. Okay? Overcome the world at kasama natin ang Panginoon. Okay? At isa pa, sabi nga, that's why we are walking by faith, not by sight. Ibig sabihin po, may ibinigay siya sa ating pong sandata and that is our faith. Okay? Our first line of our defense is our faith. Kaya napakahalaga po. So if we have the ability, ibig sabihin, natingin po natin na ito po'y magde-develop sa atin para po tayo ay tumatag. Hallelujah. Matututo po tayong maging kalmado o relax, okay, sa kabila ng mga pagsubok. Kaya nga yung pangatlo, tough times mature my character. Tough times can mature our character. No, lalago po at magiging mature po yung ating pong how do we handle things in life. Okay, nagiging mature po yung ating pong buhay. Okay, sabi nga in James chapter 1 verse 4, but let the process go on until. So paano ba tayo magiging mature? At ibig sabihin, pag pinahintulutan natin as we go on the process, that's the time we will be mature enough. Amen? So, sabi nga, but let the process go until you become men mature, women mature in character and integrity with no weak spots. Okay? Wala pong weak spots, no? Pwede pala yun na, kumbaga, we are becoming faultless. Kumbaga, walang maipipinta sa'yo ang kapitbahay mo, ang mga tao, okay, once you develop a good character in these tough times, no? Kapag tama ang iyong pananaw, ito pala yung nakakapag-alis ng weak spots po natin. Sa iba, yung weak spots lang nila, yung kanilang mga wrinkles eh. Okay, but here, mababanat yung ating mukha dito, okay? So, imbis na magmukhang pasas, ay magmumukhang ubas. Basta tama lang po ang ating pananaw that during these tough times, magmamature pala yung ating character. No, like a caterpillar to a butterfly. May magaganap pong transformation po dito. O yung tinatawag po natin metamorphosis in our spiritual soul aspect life as well. No, kaya napakahalaga po. So how does God wants us to respond in these troubles? No? Ano ba ang gusto ng Diyos? Paano ba tayo tutugon dito sa mga pagsubok na ito? Tingnan po natin na yung mga pagsubok ay nagkakaroon po tayo ng ability to handle pressure. Sa mga pagsubok, nagkakaroon po tayo ng maayos at magandang karakter. You know, in Russia research, may research po sa Russia, the Jabot life span of animal's life. Okay? Dito po sa Russian research, okay, sa Jabot life ng mga uri at iba-ibang uri ng mga animals, sabi, they try to place in comfort zone yung mga animals, no? At tiningnan nila, inalis nila sa jungle, nilagay nila sa comfort zone yung mga animals, then as a result, they die sooner. No? Kumbaga, umiksi po yung buhay po ng mga hayop. Okay, that living animals, they die sooner. Okay? Ngayon, nung ibinalik po nila sa jungle, living in their normal hardship of life, okay, hallelujah,
humaba po yung buhay ng mga animals. No? Natanong na po ba natin sa ating pong mga sarili, ang pagsubok ba ay nakakapagpahaba ng buhay o nakakapagpaiksi? Okay? Kung tama ang pananaw po natin, hahaba po ang buhay natin at tayo po ay magiging stronger and stronger at tayo po ay magiging matatag sa ating pong pananampalataya. Amen? So sabi nga ng James 1 verse 3, be assured and understand, no? Maintindihan lang po natin that the trial and the proving of your faith bring out endurance, amen, and steadfastness and patience. Sabi po sa Amplified. Kaya napakaganda pong pananaw ni James na ina-assured po tayo. Ibig sabihin ng assured, na word na assured dito ay tinatanggal po tayo doon sa posisyon na tayo po yung nagdududa. Okay? The word assurance is the word removal of doubt. Pagka naintindihan po natin that the trial and the proving of our faith, it produces endurance, steadfastness, and patience. Okay, in James chapter 1 verse 4, so don't try to get out of anything prematurely. Kumbaga, hayaan lang po natin na dumaan ito. Okay? Let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way. Okay? Kumbaga, not deficient in any way. Hindi tayo magkukulang. Because we will be well-developed and matured enough. Pag dumadaan pala tayo sa pagsubok, lumalabas ang kulay, ang magandang kulay ng ating pananampalataya. Of course, in our emotion, in our soul part, masakit po ito. But in your spiritual walk with God, hallelujah, ito po ay maganda pong exercise ng ating ding faith. So, how does God wants us to respond? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano bang response ang gusto niya, hinahanap niya sa atin? Una, count it all joy. Okay, count it all joy. God can turn it for good. No? James chapter 1, verse 2. No, sabi nga, brothers and sisters, count it all joy when you enter into different colors of persecution and troubles or difficulties of life. Okay, that God can turn it for good. No, bakit ka magiging masaya? Okay? Sa gitna ng pagsubok, no, parang baliktad po ito. Kung kailan may pagsubok, tsaka ka magiging magalakin, tsaka ka magiging masaya, tsaka ka magpupuri, tsaka ka magpapasalamat. Ibig sabihin pala nito ay God can turn it for good. Okay, God can turn it for good. At yung mga pangako na yan ay binitawan po ng Panginoon. So count it all joy. Count it all joy. God can turn it for good. Okay? So kaya yung ating pong mga pagsubok, hallelujah, pag tinignan po natin sa pananaw ng Diyos into our right perspective, hallelujah, alam po natin that all things work together for good. So remember the life of Joseph in Genesis chapter 37, verse 1 to 11. No? Si Jacob ay mayroon pong 11 anak. Okay? At binigyan po niya si Joseph ng coat of many colors. Okay? A long coat of many colors. At nandun po na larawan po ng pabor, okay, ng kanyang magulang. At larawan din po ito ng favor ng Panginoon, no, in the life of Joseph. So, si Joseph, alam rin natin na siya po yung first born ni Rachel, okay? So, si Jacob po ay meron pong 12 anak, so ang pang-11 po ay si Joseph. At nung ang edad niya po ay 17 taong gulang, so siya po ay nanaginip. So, nanaginip po si Joseph, no? Dalawa po yung kanya pong panaginip. Ang kanya pong panaginip ay siya po ay nag-gather po ng bundles of grain, okay, yung pong trigo, at ganun din naman yung kanya pong mga kapatid, ngunit ang nangyari po sa kanyang panaginip, yung pong 7 trigo ay nagbaw po doon sa kanya pong hawak na trigo, na bundle na grain. Okay, nagbaw po yung hawak din po ng kanya pong mga kapatid. Okay? So, yung isang bagkus na bigkis, na trigo, ay nagbaw po yung 7 trigo na 7 bigkis din.
So kaya ito po ay naisip ng kanyang mga kapatid na hindi po pwede mangyari ito. Okay, so ayaw nila talaga kay Joseph. At ang pangalawang panaginip niya po ay yung pong buwan, araw at yung pitong bituin ay nagbow din po sa kanya. Okay, yung sun, moon, and stars, 7 stars. Okay? At naisip ng kanyang mga kapatid na kasama pa yung kanyang mga magulang, pati yung kanyang nanay, pati yung 7 niyang mga kapatid ay magbabaw sa kanya. So lalo pong naggit-ngit sa galit po yung kanya pong mga kapatid kasi ito po ay sign of supremacy. Okay? At parang sign po ito ng dominion eh. Okay? And authority. Kaya ayaw nila yung mangyari. So ang ginawa nila, si Joseph, alam po natin yung storya, nilaglag po nila doon sa balon at doon po nag-start ang miserableng buhay po ni Joseph. Pero sa kabila nito, hindi po tiningnan ni Joseph na yung mga bad things, okay, na naranasan niya sa buhay, okay? But tiningnan niya na may plano at may magandang panukala ang Diyos sa mga nangyayari po sa kanya pong mga buhay. At pag ganito po ang ating pong pananaw at perspective, yung mga bad things na nangyayari ay alam natin na God can turn it for good. Okay, kayang i-twist o ibig sabihin balik na rin ng Panginoon yung mga hindi magagandang pangyayari sa ating pong mga buhay. Even in the life of Joseph. And we know the story. Okay, si Joseph po ay naging Prime Minister ng Egypt at naganap po yung kanya pong panaginip. Amen? So, kaya nga napakahalaga na sa mga pagsubok na nangyayari sa ating pong mga buhay, tingnan po natin na sa likod nito ay may maganda pong plano ang Diyos. Amen? Hanggang meron tayong Panginoon na pinanghahawakan. Kaya nga sa mga pagsubok, hindi tayo nagagalak dahil sa pagsubok. Nagagalak tayo dahil kasama natin ang Diyos sa kabila ng ating pong mga pagsubok. Amen? So we don't rejoice for the tough times, but we can still rejoice during tough times. Okay, because God is with us. We know that God is with us. Kaya count it all joy, no? Isipin po natin that God can turn it for good. Okay, God can turn it for good. Lahat po ng mga sabihin po nating mga hindi magandang pangyayari, lalo na nowadays. So count it all joy. In Romans 8:28, napakaganda pong talata, sabi po, God always work for the good, everything for those who love Him. So ulitin po natin, God always work for the good, everything for those who love Him. So ibig sabihin, God always work for the good, everything. Okay, yung everything, kasama pong lahat dyan. Yung mga nararanasan natin sa buhay, yung mga pagsubok. Okay, so God can turn it for our own good. Okay? So kaya napakapalad po ng buhay ng bawat isa po sa atin. So ang salita po ng Diyos ang nagsabi, so panghawakan na lang po natin yung kanya pong mga pangako. Even in Psalm 34 verse 1 in the life of King David, no, sabi po, I will bless the Lord at all times, not only in good times. No? Sabi nga ni David, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Okay, patuloy pong dinideklara ni David ang kapurihan ng Diyos sa kanya pong mga labi. So I will bless the Lord at all times. Not only in good times or in bad times, but at all times. So si David po ay sabihin po nating nagpuri sa Panginoon. Okay, at all times he blessed his God. No? He blessed and worshiped the Lord and declare the praises of his God. No, dinideklara niya lagi ang kapurihan ng Diyos at ang papuri niya sa ating pong Panginoon. So dito nakita po natin that to rejoice, it is a choice. No? It is a choice to rejoice. Kaya nga sabi ni David, I will. I will. So ibig sabihin ng I will, choice of the will. It is choice of the will. Okay, kaya nga paghariin po natin sa ating pong mga kalooban na lagi po tayong magpuri. Okay, manatili sa ating posisyon bilang anak at i-enjoy natin yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba at pasasalamat po sa Kanya. So ano man yung nangyayari po. Kaya napaka
saya ng ating buhay dahil kasama po natin ang Panginoon. At yung saya at yung kagalakan na ating pong nararanasan ay hindi po ito nakabase sa ating pong kapaligiran, kung hindi ito po yung nakabase, okay, sa salita ng Diyos at kung anuman yung tinanggap natin na tinrabaho niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya po natin ipinagpapasalamat at kaya po tayo nagagalak. Okay? So, we know the story in Acts chapter 16, verse 25. Okay, to 31. So, ito po yung istorya po ni Pablo at ni Silas. Okay, na sila po natanikalaan at sila po in Acts 16:25 sila po yung nagpuri, no? So, they sing their praises to God at that midnight hour. Okay, ang tawag ko po dito ay midnight praise. Pero another topic at siguro sa mga susunod, so pag-aaralan po natin po ito. Okay, they sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. And they recite their psalms and hymns to the Lord. Amen. So napakaganda pong sabi nga po, pag-uugali, okay, o pag-display ng ating pong emosyon na sambahin, papurihan, at ng ating buong puso na iniaalay po natin sa Panginoon during tough times. Okay? So how does God wants us to respond? Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng tough times, sa gitna ng mga problema, ang isa pa pong ang maganda pong pag-response is calm, okay, and asking God for wisdom. So maging kalmante po tayo, ibig sabihin. So calm and relax and asking God for wisdom. Okay, sa Tagalog ay magpahinga at humingi ng karunungan. At isang tabi po na natin yung ating mga alalahanin at sa halip tumuon sa Kanya. At maging kalmado, maging relax, be composed, ibig sabihin, be cool. Okay? So, yun lang po. In James chapter 1 verse 7, sabi nga, if in the process, any of you doesn't know how to meet any particular problem, you only have to ask God who gives wisdom generously to any who asks without making them feel guilty, and you may be sure the necessary wisdom will be given to you. Okay? Ibig sabihin po sa James chapter 1 verse 7, padaanin lang po natin. Okay, hindi naman natin maiiwasan. Talagang dumadaan tayo sa pagsubok. So, hayaan lang po natin dumaan. Okay, wag lang po natin pahintulutan sa ating pong buhay. Ibig sabihin, papasukin at i-entertain yung mga negative vibes o negative things. But padaanin lamang po natin ang mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Nakikiraan lang naman yan eh. Okay, ang mahalaga, God will give us wisdom. So He is a generous God. Kaya niya magbigay ng karunungan, no, ng applied knowledge so we can apply His word kung ano po yung dapat po nating gawin sa ating pong mga buhay. So we are blessed. So stay calm and relax. Stay safe and protected in Christ. So as we remain keeping yielding and relying on God, hallelujah, learn to be steadfast. No, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Naalala ko po in Galatians chapter 2 verse 5. Hallelujah, but we refuse to give in to them for a single moment when we wanted to preserve the truth of the gospel message for you. Okay, so yung mga alagad na katulad po ni Apostol Pablo, hallelujah, ay nanatili pong steadfast. Even in a single moment, hindi siya po, kumbaga, tumalikod at umayaw for the sake of the gospel message for you, for us. Okay? Kaya nga, they remain steadfast, hallelujah, in faith and keep relying on God in spite of those circumstances o mga difficulties in life na hinaharap po ng mga lingkod ng Diyos during that time in Galatians chapter 2 verse 5. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala at maniwala sa Panginoon at wag po tayong umayaw. No, even in Isaiah 37 verse 3, no, ito po ang istorya po ni King Hezekiah. So this is a black day in the life of Hezekiah. No, they said to him, Hezekiah says that this is a black day
were in crisis. No, sila po yung nasa crisis po o matinding crisis po. Were like pregnant women without even the strength to have a baby. No, ganun po katindi po yung kanila pong mga pagsubok. But when he keep relying on God and keep praying on God, he keep calm in the presence of the Lord. Hallelujah, siya magtiwala sa Panginoon. Hallelujah, ano po ang nangyari in Isaiah 37 verse 36? Okay? Sabi pong ganun, the angel of God arrived and struck the Assyrian camp. 185,000 Assyrian died by the time the sun came up and they were all dead, an army of corpses. So pinagpala po ng Panginoon at ipinagtanggol po ang bansang Israel, okay, sa mga Assyrian army. Imagine 185,000, no? So napakadami po nito pong sundalo. Kaya nga napakahalaga na patuloy po tayong mag-rely sa Panginoon. So katulad nga nung nasabi ko kanina, so my challenge to you is this. Hallelujah. Tingnan po natin that every problem we are facing is an opportunity. Okay? Every tough times na ating pong nararanasan, so ito po ay opportunity upang gumalaw ang Diyos at opportunity upang lumabas ang kulay, ang magandang kulay ng ating pong paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. So, President John F. Kennedy, sabi niya pong ganun dito, Kennedy once remarked that the word crisis composed of two characters. Okay? Two characters, the word crisis. One represents danger and other is opportunity. Okay? One represents danger and the other is opportunity. So every crisis is at the same time an opportunity crisis. Okay? An opportunity crisis are often caused by unexpected difficulties. So kaya napakaganda nung sinabi po ni John F. Kennedy, it is a remarking word na yung mga crisis daw may dalawa pong karakter. Karakter niya po na kung tawagin ay it represents danger, yung isa ay it represents opportunity. So saan ka dito, kumbaga ano ang titingnan mo pag may pagsubok? Tingnan mo po na ito po ay opportunity. Okay, hindi po ito danger. Okay, so it is an opportunity. At sabi nga pag sinabing opportunity, yung crisis daw ay dumarating with unexpected, unprecedented move. Okay, katulad natin ngayon, itong crisis na ating hinaharap. Okay, it is an unprecedented crisis. Okay, it is an unseen enemy. Okay, it is unexpected, but hallelujah, there is a God, a big, big God, at meron pong oportunidad po tayong magtiwala at opportunity na gumalaw ang Diyos at pribilehiyo, hallelujah, na tayo po'y magalak at magpuri sapagkat alam natin sa gitna ng ating pong mga pagsubok, nandyan ang Diyos, gagalaw at handa pong sumubaybay at pupatnubay at magpala sa buhay ng bawat isa po sa atin. At hindi niya po tayo bibitawan. Amen. He will not leave us and He will not forsake us. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay po sa amin ng karunungan at assurance ng mga pangako mo, O Diyos, na nariyan ka sa gitna ng aming mga pagsubok. Kaya kami ay nagpupuri, hallelujah, at nagpapasalamat na sa kabila nito na meron kaming Panginoon na handang magbigay sa amin ng karunungan every step of the way. Help us, Holy Spirit, to calm down, to relax, to rely, hallelujah, at wag bumitaw sa aming pananampalataya. Sapagkat, hallelujah, ikaw ang tulong mo ay sapat. Your grace is so sufficient and more than enough for us. Maraming pong salamat, Panginoon, that we can praise you, that we can worship you, that we can give you thanks. Alam namin, O Diyos, once we position ourselves as your Son and enjoying our fellowship with you being our Father, hallelujah, we are so safe and secure in your hands, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa San Joaquin Satellite Outreach. Abutin niyo po ang lahat ng kanila pong pangangailangan at palakasin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa mga sumusubaybay na ngayon pa lamang ay
patuloy niyo po silang abutin at katagpuin ang kanilang mga panalangin. Maraming pong salamat po Diyos. Sinasamba ka namin, dinadakila at pinapasalamatan sa matagumpay na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, God bless you at marami pong salamat at para po tayo magpatuloy to endure tough times. Hallelujah. Nandyan po yung aming pong makikita nyo sa screen. You can text us or you can email us. Okay, having your press start. Hallelujah again. At sabi nga, you can express also your gratitude to God, no, to our God through your giving. Okay, if you want to partner with us, pwede po kayong magbigay and you can express your gratitude to God. At ito po ay ina-appreciate po namin ng may pasasalamat sa Panginoon. And if you have a home church, no, na kinaaaniban, so you can send your gift to your home church, and I encourage you also to support your home church. Amen? So, kaya nga, if you want to partner with us, so we are so very open din po, okay, na tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sabi nga, para magpatuloy tayo sa Panginoon in these tough times, also, you can join us, and if you want to be involved in our small group, hallelujah. So, you can join para po maipanalangin po namin po kayo that we can pray for you. And we have an online small group and Bible study. So, maisasama po namin kayo sa panalangin. At sa maliit na grupo na yan, so we have also discussion there. Yung napag-usapan natin ngayon ay pwede nyo pong itanong doon at mapag-usap-usapan po natin sa ating pong maliliit po na mga pagtitipon o grupo ng mga gawain in our online. So we have Thursday night in our Kids Rock. We have Friday, Hallelujah night. And we have also Saturday, Young Professional and yung mga kalalakihan at kababaihan. So you can join us at sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon. So stay blessed, stay connected, and I know that God will bless you even more. In Jesus' name. If you are a first-timer and you would like to know more about the Lord, please feel free to message us through our Facebook account at TLGCSJ Facebook page. If you want to grow more in the Lord, we have online Bible studies through cell or small group which you can join. Please feel free to reach out. We will be more than happy if you will be a part. There is so much joy in giving unto the Lord. Indeed, it is more blessed to give than to receive. And I know you want to be a part of this awesome opportunity. Here's